Hello! Welcome sa Top 1 Pinoy Movie Recap. Ang tampok nating palabas ngayon ay pinamagatang Unleashed na pinalabas noong 2005. Lubos na namin kagagalak ang inyong pag-like at subscribe. Yet sit back and relax. Eto na! Nag-umpisa ang ating storya sa pagpapakita sa isang lalaking nakagapos ang leeg na pinakawalan at biglang naging asal hayop. Lalo sa pagkitil at pakikipaglaban. Siya ay si Danny o mas tinatawag na Danny the Dog. Ang kanyang trabaho ay tagapaglaban at bodyguard ng kanyang amo. Lalo na sa mga taong kanilang target, na kahit madami ay kaya niyang patumbahin lahat ito. Nasa isang utos at bulong lamang ng kanyang amo na si Bart ay agad itong susunod. Si Bart ay nasa maduduming gawain tulad ng pagsingil ng pera at sa oras na hindi makabayad ay ginagamit si Danny upang puwersahin sila. At sa oras na ibalik ni Bart ang collar ay muling babalik siya sa tahimik at kalmadong estado nito. Makikitang sa kanilang pag-uwi ay sugatan ng kawawang bida ngunit hindi man lang ito gamutin ng amo. Siya ay may problema sa pag-iisip na walang ibang alam kung hindi lumaban lamang na sinasamantala ni Bart. Kinabukasan tuloy sila sa pagsingil sa iba't ibang grupo na dala ang bida. Ngunit nataon sila sa isang pinuno ng gang na kabisado ang galaw nila at paano pinapagana si Danny. Naagad silang inupakan at hindi hinayaang maalis ni Kalbo ang collar ni Danny at kahit ano pang pagsigaw nito ay hindi sila naiintindihan upang ipagtanggol sila laban sa mga kalaban. Hanggang makagawa ng paraan si Bart at kalasin ang gapos nito sa leeg at sa wakas unti-unting inubos ang mga kalaban hanggang makalabas sila at makita ang pinuno ng gang na chill lang sana. Ngunit binugbog ni Danny hanggang mapansin ito ng isang lalaking si Wyatt. Muling umuwi sila Bart na sugatan at naglabas ng galit kay Danny na sinabing mas matalino pa ang isang aso na ipagtatanggol ang kanyang amo hindi tulad niya. Ganun pa man kinabukasan ay tumuloy sa isa nanamang lakad ni nais nila na wag umantong sa isang pakikipag-away kaya't makikipag-usap muna sana sila. Kaya't tinuruan si Danny na tumingin sa isang pulang ilaw, ngunit napupukaw ang kanyang atensyon sa isang piano. Isinabat nila at inutusan siyang bantayan ang pag-ilaw nito. Ito ang hudyat na kailangan nila ang kanyang tulong upang lumaban. Sa una ay parang madali lang ito kay Danny ngunit, habang naghihintay ay napapindot siya sa isang pyesa ng piano at tumunog ito. Nang biglang dumating ang isang lalaking ginaya si Stevie Wonder, na ang pangalan ay Sam. Ang lugar pala ay napupuno ng piano, na kung maalala ay nakita niya ito sa kanyang libro ng mga bata. Sinabi ni Sam na naroon siya upang ayusin ang piano, na kailangan ng kanyang tulong. Napansin din niyang walang paningin ang matanda, kaya tinulungan niya itong tumiklado ng piano. Habang pinipihit ni Sam na siya namang kinatuwa ng bida ang magandang tunog nito habang tinotono ni Sam. Umupo si Sam sa tabi niya at tumugtog ng isang pyesa na labis niyang kinatuwa. At nagpakilala sila sa isa't isa, habang biglang nakakarinig daw si Sam ng isang tunog. At doon palang naalala ni Danny ang binabantayan niyang ilaw. Kaya't agad siyang tumakbo ngunit huli na ang lahat bagamat puro sugat ang mga kasama ay kahit papano ay nanalo sila sa laban. Nawala na siyang ginawa kung hindi tumayo na lamang. Sa sobrang galit ni Bart ay nais na niyang ibenta si Danny. Ano yan cellphone? Duguan niyang ginagamot ang sarili nang may bisitang pumasok at ito si Wyatt. Na sinabing naghahanap siya ng manlalaro sa underground arena. Kaya't nagpunta sila sa lugar ng labanan at maghahati sila sa makukuhang bayad. Ito ay labanan hanggang kamatayan. Sapagkat naubos na ang manlalaro, at kailangang talunin muna niya ang kampyon na tumalo sa 15 manlalaro. Walang ano-ano ay inalis ni Bart ang collar at inutusan si Danny na patayin ang kampyon. Na parang pigsang pinutok lang ni Danny na agad namatay sa ilang suntok sa leeg. Umuwi sila na nanalo at may dalang pera. Habang pauwi ay nadaan nila ang bodega kung saan nakita nila ang piano. Dahil sa panalo ay tinanong ni Bart kung ano ang gusto ni Danny. Babae ba? O isang hapunan? Ngunit sumagot ito ng piano. Ngunit tumawa lamang sila Bart dahil pinipili talaga ni Danny ang piano. Nang biglang isang truck ang sumalpok sa kanila, at biglang naglabasan ng mga men in black na may dalang baril at pinaulanan sila ng bala. Ito pala ang lalaking binugbog nila na gumanti, at nang iniwan ng mga lalaki ang sasakyan nila ay wasak na, at si Danny na lamang ang makikitang buhay. Bumalik ang eksena kay Sam na muling nag-aayos ng mga piano nang dumating si Danny. Nakakamustahin sana siya nito nang ilang saglit pa ay tumamba ang bida sa dami ng sugat na kanyang natamo. Nagising siya kinalaunan sa ibang lugar at nakausot ng isang pares ng pajama ni B1 at B2. Yun pala ay bahay nila Sam na hinayaan muna siya habang nagtatago sa ilalim ng kama sa takot at pagtataka. Sapagkat yun ang unang beses na makarating siya sa isang tunay na bahay. Kalaunan ay naakit siya sa tunog ng piano ni Sam habang dumating ang tinuturing nitong anak na si Victoria.
Nagaling sa pamilihan at agad pinuntahan si Danny na inalok ng maliit na piano. Kinuha agad ng bida na pakipot lang. Hanggang samalo na si Danny sa kanilang hapunan na makikitang hindi naturuan kahit gumamit ng kutsara. Na kinatuwa naman nila ang pag-akto na parang isang asong gutom. Kalaunan habang ginagamot ang kanyang mga sugat ay napansin ang gapos niya sa leeg. Na ayaw niyang ipag-alaw sapagkat hindi niya alam ang maaring mangyayari kaya't hinayaan na lang ito ni Sam. Sa araw-araw nilang gawain kasama ni Victoria ay sinama na nila si Danny. Unti-unti itong natuto at umakto tulad ng isang tao at miyembro ng kanilang pamilya. Na sa unang pagkakataon ay nakaramdam si Danny ng halik sa pisngi mula kay Victoria nang pumasok ito sa eskwela. Na naalala ni Danny ang kiss tulad sa nababasa nito sa libro. Na aktwal na naganap sa kanya, Easy Lang Boy. Pinakilala din siya sa kanilang kaibigan sa komunidad, tulad ng Kaera sa paborito nilang shopping mall. Na lumabas ang pagiging inosente niya sa mga tao at bagay-bagay. At sa kanilang pag-uwi ay napansin ni Danny ang mga larawan sa aparador at kinwento ni Sam na si Victoria ay anak ng kanyang matalik na kaibigan na pumanaw bago pa siya ipinanganak. At matapos ay pinakasalan niya ito, ngunit kalaunan ay naaksidente sila, na dahilan ng pagkamatay nito at pagkawala ng kanyang paningin, at naiwan si Victoria sa kanyang pangangalaga. Sa tulong ng bagong natagpuang pamilya ni Danny ay naranasan niya ang mga bagay na pinagkit sa kanya bilang tao. Ito ay pagkain ng ice cream na labis niyang kinagulat, pamamasyal, at maging pagkakaroon ng sariling larawan kasama sila. Higit sa lahat ay ang pagkakataon tumugtog ng musika sa piano tulad ng lagi niyang inaasam. Ito rin ang nagbigay ng lubos na tiwala niya kay Victoria upang alisin ang kanyang color na makikitang hindi na siya naging mabangis at nawala ang pagiging bayulente niya. Isang umaga ay nabanggit ni Sam na sila ni Victoria ay uuwi na sa New York sa pagtatapos ni Victoria ng pag-aaral kung saan sila ay nagmula. Nakadama si Danny ng lungkot ngunit sinabi ni Sam na isasama nila doon si Danny sapagkat pamilya na ang turing nila na lubos nitong kinatuwa. Sa isang pagtatrabaho nila Danny ay binigyan siya ni Sam ng pera at maaari siyang bumili ng kahit anong magustuhan niya bilang kabayaran sa kanyang pagtulong. Makikitang bumili siya ng isang sombrero nang hindi inaasahan mabangga niya ang dating kasama at sinabing buhay pa si Bart na matagal na siyang hinahanap. Na kung hindi bumalik si Danny sa kanilang hideout ay si Bart ang maghahanap at pupunta sa bago nitong tinutuluyan. Na nagpakumbinsi sa kanyang bumalik, habang kausap niya si Bart kung nasaan at kilala ba nito ang kanyang ina. Sumagot si Bart na hindi, dahil napulot lang niya at inalagaan si Danny, na biglang muling binalik ang kanyang collar. Aba-aba, madaming stock si Bart, at sinama niya ito sa underground upang muling lumaban at magkapera. Ngunit ayaw na niya ng dahas, ngunit tinulak siya nito upang lumaban. Pinilit ng kalaban niyang patumbahin siya tulad ng isang mamamatay tao, ngunit makikitang panay pag-iwas na lamang ang ginagawa ni Danny, at ayaw nang balikan pa ang lumang buhay. Kaya't upang mas maging kapanapanabik ang laban ay sumali pa ang 3 extra laban sa kanya. Makikitang nagawa nilang pagkaisahan si Danny ngunit sa anong paraan ay hindi ito lumalaban. Hanggang naglagay na ng mga sandata upang pilitin silang lumaban pa at gumanti. Nakaya pa din ni Danny na salagin sa lahat ng pag-atake hanggang sa pagkakataong papatayin na niya ang isa ay mas pinili niya itong huwag patamaan na mas kinagalit ni Bart na binaril ang mga talunan niyang kalaban. Doon sumigaw si Danny na wala ng pagpatay na magaganap. Na labis kinagalit ni Bart na ginapos siya at pinarusahan at muling ibinalik sa hawla. Habang ang mga mabuting tao kay Danny na sila Victoria at Sam ay nag-aalala at naisip na marahil ay hindi masaya si Danny sa piling nila. Kung alam nyo lang, kinagabihan ay pasimpleng lumabas si Danny upang maghanap pa ng ibang palatandaan ng kanyang ina. Nakita niya ang isang larawan na halos nasa kanyang alaala. Ito ay larawan ng isang nanay at batang lalaki na nasa isang piano. Kaya't pinuntahan niya si Bart upang paaminin kung sino talaga ang kanyang ina. Sinabi nito na ang kanyang ina ay isang babaeng nagbebenta ng aliw na nagustuhan ni Bart ngunit kinalaunan ay namatay ito kaya't ginawa ni Bart ang lahat upang protektahan siya at alagaan. Sinabi niya ito upang muling sumama sa kanya si Danny papunta sa isa pang laban. Habang sila ay nasa sasakyan nabanggit ni Bart na may mga trahedyang nagaganap sa buhay ng isang tao upang mas lalong magbuklod ang pamilya. At ang magkakapamilya ay palaging nagsasama. Dahil sabi ng Channel 2 family is forever. Kaya't biglang nagising sa katotohanan si Danny na ang tunay niyang pamilya ay mga taong nagmahal at tinuring siyang tao. Kaya't inagaw niya ang manubela upang muling tumakas kila Bart. Hanggang nadisgrasya ang sasakyan na makikitang si Danny muli ang nakaligtas sa pagkabangga ng kanilang sasakyan. Inalis niya agad ang collar at umuwi kila Sam at Victoria.
Pagpasok niyang duguan sa pintuan ay agad niyang binanggit na ang kanyang ina ay babaeng nagbebenta ng aliw. Agad kinausap siya ni Sam na ayon sa larawan ay marahil hindi ganong uri ng babae ang kanyang ina at marahil isang manunugtog ng piano. Habang inilarawan nila ang piano maging ang istruktura kung nasaan ang kanyang ina kay Sam. At naisip nitong puntahan ng isang babae na may nalalaman sa lugar at mga piano. Nang makarating sa lugar ay nakita nila ang piano at ang ginang na kung saan nakilala ang kanyang ina. Sinabi nitong isa siyang magaling na mag-aaral ng musika 32 taon na ang nakalipas at biglang nawala dahil sa problemang pinansyal nito na inaakala niyang lumipat ng bansa. Naalala din nito na may dala itong maliit na bata, nang biglang nahanap ang nalalabing larawan na inabot kay Danny. Sa kanilang pag-uwi hawak ang litrato ng ina ay nakita nilang may piyesa itong tinutugtog at sinubukang hanapin at tugtugin ni Victoria ang piyesa. Nang biglang ang lahat ng memorya kay Danny ay bumalik. Pinakita dito na sinubukan itong samantalahin ng kanyang ina dahil sa kawalan ng pera kaya't humantong ito sa pagtatalo kaya't tinago niya ito ang batang si Danny sa aparador at kitang-kitang binaril ng walang hiya ang kanyang ina. Na nasaksihan ni Danny kaya't lumaban ito ngunit yun din ang araw na kinuha siya nito at mula noon ay ginawa na siyang alipin. Nang malaman ni Danny ang nakaambang panganib sa kanila, ay agad silang umuwi upang kunin si Sam at nagpaplanong umalis upang takasan si Bart at hanggang ngunit huli na ang lahat. Dahil pumunta na si Bart sa grocery store kung saan pilit niyang pinaamin ang babaeng Kyra na kamukha ni Susan Boyle. Kaya't wala siyang no choice kung hindi itago din sila Sam at Victoria sa loob ng aparador na parang dilatang galing ibang bansa. Pinakitang siya ang batang Danny na lumaban sa maraming masamang loob, unti-unti niyang inilayo ang mga kalaban at pinapabagsak isa-isa. Dahil desperado na si Bart sa ginawa ni Danny sa kanya, ngunit hindi niya alam na inupahan ni Bart ang isang lalaking tinatawag na The Stranger, na kamukha ni Mr. Clean ngunit may angking galing tulad ni Danny sa pakikipaglaban. Umabot ang labanan hanggang sa bubong at sinubukan itong lumusat sa isang chimenea, nang lumabas ito sa bahay ay biglang dating ni Mr. Clean. Naagad siyang initak naging matindi ang kanilang labanan na muntik na ikamatay ni Danny nang mahulog ito sa bintana, ngunit nakakapit sa isang cable na agad naman pinutol ni Mr. Clean. Mabuti na lamang at nakagawa siya ng paraan at umabot sa kabilang kwarto na kahit si ate na naliligo ay hindi nila pinalampas. Ngunit dahil inspirado si Danny ay nagawa niyang mapatalsik ito sa bintana na aktong mahuhulog ay sinubukan pa niya itong iligtas. Talagang mabait na si Danny, ngunit nahulog pa rin ito sa sasakyan ni Bart at namatay. Dahil dito ay sumugod ang mga goons na pinaulanan siya ng bala. At gumawa siya ng paraan na umakyat sa kisame upang balikan sila Sam at Victoria nang sa kanyang pagbaba ay nandun ang walang hiyang si Bart. Nanais na siyang patayin pero binanggit nito na maaari na nilang kalimutan ang lahat. Ang kapalit ay ibabalik muli ang kanyang collar at magiging kanyang alagang hayop si Danny. Sa paglagay nito sa kanyang leeg ay pinigilan na ni Danny at siya naman ang inupakan bilang ganti sa kanyang mga ginawa. Hanggang nais ng wakasan ni Danny ang kanyang buhay ay lumabas sila Victoria at Sam upang huwag na siyang makapatay at huwag nang bumalik sa karahasan. Ngunit patuloy pa rin sa pagsasalita si Bart na sila ay mga hayop at siya ang pumatay sa kanyang ina kaya't kailangan muli pumatay ni Danny. Na hindi na makakatakas si Danny sa tadhana ng pagpatay. Kaya't kinuha ni Sam ang isang paso at hinampas sa ulo si Bart at nawala ng malay. Doon ay niyakap siya ng tunay na pamilyang nagmamahal sa kanya. Kinalaunan ay pinakita sila Sam at Danny na naghihintay kay Victoria na magtatanghal sa isang hall. Sinabi nitong ito ay para sa isang taong binago ng musika. At walang iba kung hindi si Danny ayon kay Sam. Kaya tumugtog ito ng piyesang Sonata 11 na kaparehong tinugtog ng ina ni Danny. Doon ay pinakita ang alaala ng kanyang ina na muling nagpaluha sa isang tao na tinuring ng iba bilang hayop. At dito na natatapos ang ating palabas. Salamat sa inyong suporta at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Muli maraming salamat.